Hashnu, ang manlililok ng bato. Sa isang malayong lugar sa Jiangsu, sa bayan ng Nanjing sa China, nakatira si Hang Nu, isang manlililok ng bato. Matagal na siyang trabaho ang pag-uukit ng bato. Halos araw-araw niyang ginagawa kahit malakas ang pagtama ng araw. Buong tiyaga niyang tinatapos ang kanyang gawain. Pero isang araw, nasabi niya sa sarili, "Naku, pagal na ang aking katawan sa kakahugis na matitigas na bato. Sana ay mabuhay na lamang ang tao na hindi nahihirapang magtrabaho para hindi na magdala ng pait at maso ito araw-araw. Uupo na lamang ako at mamamahinga. Hindi ko na kailangan magdala ng maso't parito araw-araw sa kalsada." Parang natupad bigla ang sinabi ni Hashnu na para bang isang panaginip ang nangyari sa kanya. Habang may kaguluhan sa kalsada malapit sa kanyang inuukit, nakita niya sa kanan ang mga sundalong maayos sa kanilang pananamit at may sandata, handang sumunod sa utos ng hari. Sa kaliwa naman, nakita niya ang mga tagasunod na abala sa paggawa ng paraan para lamang mapagbigyan ang hari. Habang nakatingin si Hashnu, naisip niyang maganda pala maging hari na may taga-alalay na sundalo at mga tagasunod na nangungunuhan para umautusan. Meron kaagad siyang narinig na boses. "Magiging hari ka!" Isang himala ang nangyari. Naging hari si Hashnu. Sobrang tuwa niya. Sabi niya sa sarili, "Hindi na ako taga-ukit ng mga bato na nakaupo sa gilid ng daan, na may hawak ng pait at mabigat na maso. Isa na akong hari na nakasuot ng palamuti, helmet at nakasakay sa pagitnaan ng mga sundalo at may tagasunod na pawang pagitan sa akin." Dahil dito, naglakad siya ng mayabang at lalo siyang iginagalang ng kanyang mga tauhan. Mabigat ang suot ni Hashnu, ang baluti at helmet na halos dikit sa kanyang ulo at umabot sa kilay. Kaya ramdam niya ang bigat. Nahihirapan siya, namumutla, napagod sa tindi ng sikat ng araw. Doon niya napagtanto na mas makapangyarihan pala ang araw kahit sa hari ay napahina na ito. Kaya naisip niya, mas makapangyarihan ng araw na panghihina niya ang aking katawan. Naisip niyang maging araw at agad parang himala muli siyang nakarinig ng tinig at bigla siyang naging araw. Maging araw na si Hashnu. Nagliliyab sa taas at matindi ang init na ibinibigay sa mundo. Dahil hindi siya sanay, masyadong malakas ang kanyang sinag at natutuyo ang mga nilalang. Nananangis ang mga tao sa sobrang init. Habang nagpapatuloy siya, napansin niya na may ulap sa kanyang humarang sa liwanag niya. Doon niya naisip na mas makapangyarihan pala ang ulap at dahil dito ginusto niyang maging ulap. Tinakpan niya ang araw at di nagtagal naging ulan siya na bumuhos ng malakas sa mundo. Sobra ang ulan, kaya umapaw ang mga lawa at sapa at hindi niya iyon nakontrol. Dahil dito, namatay ang mga halaman at iba pang nilalang. Dumagdag ang malakas na ulan, hangin na tutumba ng mga puno at sumira sa tahanan kasama ang mga nakatira dito. Tinitigan niya ang lupa at napansin ang isang bato na nanatili lamang sa isang lugar na ito. Kahit dumaan na ang malakas na ulan, hangin at maging ang matinding init ng araw, doon siya napaisip at naisip niyang mas mabuting maging bato. At tulad ng dati, may tinig na muling nagsabi na siya nga'y maging isang bato. Nang siya ay bato na, narinig niya muli ang tinig ng pait habang ipinupukpok sa kanya. Pati na rin ang maso naramdam niyang malakas na tumatama sa kanyang katawan at ulo. Nalaman niya ngayon na hindi nga siya natibag ng malakas na ulan at hangin, subalit siya ay nakayang hugisan ng anumang anyo ng isang manliliok. Nagmuni-muni siya, natanto niyang walang iibang pinakamalakas kundi siya.
Nang maunawaan niya ang katotohanan, hiniling ni Hash na muli siyang maging manlililok. Agad siyang nagbalik sa kanyang dating hanapbuhay at nakita ang sarili sa gilid ng daan. Nakaupo at muling naguukit ng mga bato. Mula noon, buong galak at kaisipan niyang isinagawa ang kanyang trabaho. Panatag at kontento siyang araw-araw bilang isang manlililok.